of Malacanang with the consent of Marcos at upon advice malamang ni Bersamin at nila Lisa at nila Tambaloslos na ilihis na ang atensyon ng mga tao sapagkat nako-corner na sila sa pagsisinungaling at pagtatakip sa iskandaloso at inistapa at kurakot budget na iskandalo ng 2025. Ayun, klaro na tayo diyan kung bakit nila yan inilihis. Pangalawa, it's a quid pro quo for Mabilog na hawak ka na namin sa liig at kung ano man ang gusto naming ipagawa sa iyo na political special operations against kay Duterte at mag-testify ka sa ICC dahil mayor ka, ay respondent sa kasong ito kasama si Mabilog. So, may punto si Councilor Plaridel Nava na bakit nagkaroon ng premature granting of the executive clemency kay Mabilog. Eh samantalang may mga pending criminal cases pa that can make an undue pressure to the court if this is now in Sandigan Bayan or still on the final stage of the ombudsman resolution, nagkaroon ng undue pressure sa mga sangay ng gobyernong ito sapagkat Malacanang na mismo ang Pangulo ng Bansa ang nagpawalang sala sa administratibong pananagutan ni Mayor Mabilog. So nakita niyo ang kontrobersya nito, ibig sabihin po talagang pag-uusapan siya at makukuha talaga ang atensyon o ang focus doon sa usapin ng ah, inistapa at tinokus-pokus na pandaraya sa budget 2025. That is called squid tactics. Sabugan mo ng tinta ng pusit para magkaroon ng malabo na pagtingin sa kalagayan ng isang tubig. No? Sabi ni Len Style, nakakagalit na talaga ka, Eric. Yun na nga ang premyo niya kay BBM ka, Eric. Parang si Dilima din, ano? At pinawalang sala ni BBM. Kasi baka nakikita niya, yun din ang mangyayari sa kanya, makukulong siya talaga, no? Kung napatunayan din ito na nai-involve siya sa mga paggamit ng illegal na droga bilang presidente, no? So tama ka at least or yun na nga, premyo yan kay Mabilog para idiin si Duterte na peke ang kanyang drug war. Supreme Court ang petition for habeas corpus. Hindi ko alam kung sinong gagawa niyan para sa akin kasi nagtago na nga si Attorney Harry Roque, alam niyang makukulong din siya. Siya dati po ang gumawa ng petition for habeas corpus for me and for Lorin Badoy but it was never acted upon by the Supreme Court because it was laid on table and rendered moot in academic dahil na-release na po kami ng House of Tambaloslos noong December 14. I think, yeah, after almost 8 days na nakulong kami. So, ingat lang, sir. Lensher Gold, thank you for sa pagpapakulay. Good morning, Ma'am Amy. Great day watching from Vienna, Austria. So, kayo na po ang antabayanan nyo. Malalaman nyo naman yan eh, kasi i-cover ng media yan. But ako, ngayon pa lang po sinasabi na ni Ka Eric, I will not allow na bastusin po ako doon. I will really declare I refuse to submit myself to this kangaroo court and let the nation see that this institution no longer stands for democracy, but this is a perpetrator of people's persecution and violator of the Constitution. I will call this again the kangaroo court, not the House of Representatives. I-memorize ko na yan, sasabihin ko talaga yan, mga kababayan. Uulitin ko ulit yan. Malamang papatayan ako ng microphone, isasakalin ako, ipin down ako sa floor, at gagapusin ako, ipupusas ako, okay lang, it will happen. Pero makikita ng taong bayan at ng buong mundo na pwede ka palang ikulong na wala kang kaso. Tatawagin akong bastos. Paano naging bastos ang pagtindig at paglaban sa karapatan mo na maging malaya sa sariling bayan mo dahil yan mismo ay karapatan ng bawat mamamayan at yan ay nakasaad at nakaproteksyon sa ilalim ng saligang batas. How can I be a bastos kung yan ang aking pagtindig, no? 'Di ba, mga kababayan? So tingnan natin kung gagawin nila yan. Attorney Mark Tolentino po, free lawyer ng mga vlogger. I salute that and I hope ang aking number one naming nominee sa Ipanaw Sambayanan, si Attorney Marlon Busantog, will be there to file also with Attorney Mark Tolentino ng petition for habeas corpus. Kung mamamatay man ako sa custody nila, di so be it. Hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari pag pinatawag kami, pero sigurado na ako na yun po ang gagawin nila sa amin. It's me
ang Kongreso ang bastos ka Eric. Correct. God will protect you, sabi ni Coring Mundo. At go lang ka Eric, laban tayo. We will call on the people na sila nang maghusga nito kung gagawin yan. Balikan ko muna yung main topic natin kasi may meeting ang Marcos alis dyan. Yung core group. Hindi ko pa alam anong pag-uusapan. I was invited to go there. Hindi ko na ibabanggit ang venue. Kaya nag-live si Ka Eric. Okay? It is very disheartening, nakakapanlumo at nakakabagsak damdamin po na ang Commander-in-Chief remains silent in the persona of Marcos Jr. na siya ang presidente pero wala kang maramdaman, marinig o makitang mga hakbang na binibigyan niya ng matuwid na katarungan at pagbibigay ng tamang hustisya ang ginawang kalapastanganan at pagkitil sa buhay ng ating tropa ng pamahalaan. Not even a word and not even a pay of homage and visit sa pamilya ng mga namatayang sundalong ito. So malinaw po na ito'y kalunos-lunos ang ganitong uri ng pagiging pangulo niya. Siya pa bang pangulo ng bansa? Mukhang hindi na eh. The apparent display of failure of leadership and the apparent display of malgovernance or incompetent and non-directional governance niya or kanyang pamumuno nagre-resulta po sa ganitong pagkakahiwalay niya bilang commander-in-chief sa kanyang mga tropang pinamumunuan. Malinaw po, parang nakikita ko nga yung isang line doon sa pelikulang Troy kung saan si Achilles, played by Brad Pitt, ay kinompronta niya ang hari na mananakop ng Troy na lugar at sabi niya sa isang labanan bago ang paglusob sa Troy, sa city of Troy. Troy is a city sa Greek mythology, no? Sinabihan niya ang hari dahil matagal siyang dumating doon sa front line ng battle line. Evangeline Gons, thank you sa pagpapakulay. Na-appreciate po. Pagdating po doon sa front line, galing pa siya sa malayo, hinanap pa siya dahil hindi siya sumasama sa frontline troops ng hari na ito na mananakop. Sinabihan siya ng hari, of all the gods na pinadala dito sa mundong ito, ikaw ang walang hiya. Parang ganun ang tono ng hari. Nilingon siya ni Achilles, sabi niya, kung ikaw ay totoong hari, ikaw dapat ang lumaban dito, hindi yung nag-uutos ka lang. Tapos muntik na sila mag-away, sinabihan ng adviser ng king na kailangan natin si Achilles, kalma lang king. Nang umalis na si Achilles, sabi sa kanya ng isang hari na doon sa kabilang tropa nang manalo siya, how fortunate is your king to have you as a warrior. Sabi niya, he is not my king. Aantayin pa ba ni Marcos Jr. ang ganong line? Sana classic line ni Achilles doon sa front line ng pelikulang Troy na he is not my king. He is not my president. Matalino ka kasi Sir Eric kaysa sa kanila kaya pikon sila sa iyo. Hindi naman po Rose Carillo, medyo malakas lang loob at makapalang mukha ni Kay Eric. Kaya hindi tayo nag-aalangan na manindigan sa tama at sa karapatan ng mamamayang Pilipino. Thank you Rose ha. Dapat lang na kumilos ng mga men in uniform mo nga eh. He is not our president. Tingnan nyo, review nyo yung classic battle line yan eh, na hinahanap nila, yung napakalaki ang kalaban ng tropa nila, si Achilles ang hinahanap nila. Tapos, nang dumating si Achilles, sabi niya, ikaw ang hari, ikaw dapat ang nauna doon sa labanan. Mabuti ka lang, utos ka lang ng utos sa mga sundalo. Hello po ka Eric, shout out po from Hong Kong, Ellen Cruz and Andrea Gueco. Masaya yung ating talakayan, ano? Hoy, 99 subscribers na lang. Mag-invite kayo para mag 42,000 na ang ating channel subscriber sa ka Eric Celis, no? Muli pala kanina bumili ako diyan ng gulay, parang togi na gisado at may tokwa. Masarap naman po, 45 pesos sa kanin. Diyan po kina Uncle Cholo, nanonood siya ngayon. Ang pangalan ng store, Uncle Cholo, at kanyang asawa na si Ami, at ang kanilang taga-kamada ng pansit na iba ang lasa na si Coco from San Jose, California, na umuwi para kumamada ng pansit.
Ayan, sana makita nila diyan sa gilid-gilid po ang, masarap nilang toge, 45 ba 'yun? Kasi ang sukli ng 100 ko ay, 35 na lang. So tama, 45 plus 20, 65. Ayun, Nestor Abing, anong masasabi niyo sa binuong TRICOM? Hindi ko alam. Wala na po tayo, wala ng respeto ang taong bayan diyan, Nestor Abing. Lahat 'yan ay for political demolition job and persecution operations to demolish and attack the political influence of former President Rodrigo Duterte and the Vice President Sara Duterte. Magandang hapon ka, Eric, si Pia ito, and Eden Espaldon. Huwag po tayong dumalo sa rally ng Dilawan, of course. Hindi tayo pupunta doon. Walang saysay po yon. Show of force yon para ipakita kay Martin Romualdez na may pinatutunguhan din ang pinupunduhan nila. Sila-sila din po yon. So, nakakabahala po ang pagsasawalang bahala at pagsasawalang kibo at pagsasawalang pakialam ni Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa at Commander-in-Chief sa mga nagaganap sa ating security forces. At sana wag na niyang antahin pa na maulit at gamitin na ng mga kasundaluhan at ng mga security forces, men and women in uniform, ang pagsabi kagaya ng sinabi ni Achilles sa hari na tinalo niya ang superior warrior na napakalaki at napatay niya sa labanan. Sabi niya, "How fortunate your king must be for having you as a warrior. Your name is," sabi niya, "Achilles. He is not my king." He is not our president. Mukhang doon na yun, mukhang doon na yun papunta. 3K daw ang bayad sa atin sa rally. Kaya nila yan, Madam Ems. Yams Vlog, kasi alam na natin sinong pumupundo diyan, si Boy Tambaluslos siyempre. Alam na natin 'yan at sila, yung asawa, pati yung clergy for citizen clergy and citizens for good governance. 'Yan po ay extension ng Dilawan at 'yan po ay mga malalapit sa mga Araneta. Yung pari nila diyan na mga nag-file ng complaints na sinasamahan ni Shelo Magno ay, mga malalapit po 'yan na mga pari na nagmimisa ng private mass sa mga pamilya Araneta. I know one of them, ang pangalan niya si, Father Antonio Labiao Jr. At isa yan sa complainants doon sa, tinatawag na, Clergy for and Citizens for Good Government. Tama ba? Okay. Kay Eric, sa lahat po ng pinatawag sa Quadcom hearing, sa inyo lang po ako bumilib. Grabe po ang paninindigan ninyo. Thank you, Sir Nestor and Ma'am Sispia. At yun po ay ginawa ko para sa mamamayan natin na Sir Nestor, sapagkat kung hindi ko po gagawin yon, hindi po makikita ng taong bayan na gano'n na po ang grabing pang-aabuso. That's the reason, Sir Nestor, na sa tingin ko muling mamumulat ang mga mamamayan kapag ikinulong po kami ulit. At thank you sa inyong appreciation, but I draw out my inspiration and courage from the people. Hindi pa ako lubos na matapang. Naglalakas loob lang po ako para ipakita ang paninindigan upang ma-inspire ang taong bayan. That's my purpose. Kasi kung tumiklop tayong lahat at wala nang maninindigan, titiklop na rin ang maraming mamamayan. Ka Eric, grabe pinapalaya na ang mga drug lords, si Mabilog ito, no? Oo nga, no? Pero pupuntahan ko yan mamayang gabi, bantayan nyo, balik kayo. Kasi I have been a political spokesperson of Mabilog. I had been an executive secretary, executive assistant for political affairs. At sinabi niya, pinaalis niya ako dahil daw sa Boracay scandal. No, that is not true. Hindi ko lang siya pinatulan sapagkat he was then the mayor, nang ako po ay nabigyan ng pagkakataon na makakuha ng relocation sa basurahan, may malapit sa basurahan ng Iloilo Dam site sa Suoc and Mandurriao Arevalo boundary. Hindi ko siya pinatulan, no, kay grabe man ang pinagdaanan niya, but I can tell a lot of things about him. And my deployment to City Hall was part of my infiltration project with the Communist Party of the Philippines. And even when I was called out among the narco list in 2016, tinawag yan ni Pangulong Rodrigo Duterte, after kay Mabilog, Mayor Jed Patrick Mabilog, Mayor Iloilo City. Sa drug list yun, August 2016. Then I think magkasunod na kami, ako na. Congressman Jeffrey Celis, party list. Yawa. Tao ko man to, sabi ni Digong. Nandyan pa yan sa YouTube, yawa.
tao kumanto. Yan, pag-usapan natin yan mamayang gabi pagbalik ko. How was I able to operate as a political operator and political spokesperson and executive assistant for political affairs nila Mabilog at pati sa panahon ng concurrent mayor na si Trillanes, I know a lot of things inside Iloilo City politics. Doon pa ako lumaki, doon pa ako kumilos bilang infiltrator, kadre operative ng Communist Party of the Philippines, at kilala ko po kung sino ang mga nilalangoyan ng Communist Party of the Philippines, nagsusuporta sa New People's Army, kontraktor, politiko, negosyante, I know them. Hindi ko lang binubulgar sa vlog natin. Pero alam na rin po yan ng security forces. Pero wala rin silang magawa sapagkat sa ilalim ng gobyernong ito ngayon, hindi na niya priority yan na habulin sa anti-terrorism financing. Sige, puntahan natin pansamantala habang nandito pa si Ka Eric. Ang tungkol diyan kay Mabilog at ang tungkol sa panawagan ni Mayor Alice Go kay Risa Ontiveros na ipakita niya ang galing niya sa investigasyon na parang atat na atat siya, nababalatan niya si Alice Go. Siguro hindi niya lang matanggap na mas beautiful si Alice Go sa kanya at nakakaya niyang iangat ang kanyang buhay na hindi kailangan maging politiko, no? Nagpolitiko pala si Alice Go, nag-mayor sa Bamban, Tarlac. Anyway, punta muna natin itong kay Mabilog. Okay? Iwan muna natin itong kalunos-lunos na pagiging inutil ni Marcos Jr. at hindi niya nagagampanan ang kanyang pagiging commander-in-chief to the Armed Forces of the Philippines, at ang totoong nangyayari ngayon, pati ang Defense Department ay kinakapon na rin nila ang kanilang pagprotekta sa mga sundalo at mga puwersang sandatahang lakas sapagkat wala kang maririnig na they will bring to justice. They will make a manhunt operation and they will force MILF na isurrender ang mga tao nila at papanagutin sa batas. At kung hindi, gagawin ng gobyerno ang nararapat. Kihodang magkaroon ng bitak sa peace agreement na ito. The government cannot simply just remain as kneeling down to the forces of evil and terrorist groups just because we want to protect a malfunctioning peace agreement na very volatile na natatali ang kamay natin dahil may peace agreement tayo na ganyan na hindi naman ino-honor at pinoprotektahan ng mga namumuno ng MILF at ng mga tauhan nila on the ground. So kailangan i-review na yan. Kailangan papanagutin ang dapat managot. Babalikan natin mamaya yan, ang pagiging spineless, ang pagiging jellyfish ni Marcos. Jellyfish. Nakita niyo yung jellyfish? Walang backbone yun eh. No? Parang jelly lang talaga siya. Pwede mong pigain sa kamay mo, pero mag-ingat ka kasi may poison siya. No? Yun ang poison ni Marcos. Parang jellyfish, pero nasisira at nawawasak niya ang pamahalaan at nagsasuffer ang buong ah, ekonomiya at ang buong lipunan. Punta tayo dito kay Mabilog, no? Tiniming ito ni Lucas Bersamin. Ang pag-announce na magkaroon ng executive clemency o pagpapatawad sa kanyang kasong administratibo. Don't forget, may criminal case pa si Mabilog yata. Hindi ko alam po kung Sandigan Bayan umakyat. Hindi ko po nasigurado. I will research. Kung ang kaso niya ay may sa Sandigan Bayan kasi may criminal at may administrative components po yan. Ang graft and corruption, I think, umakyat sa, hindi ko alam kung under appeal kasi sa Cebu, baka under appeal pa sa ombudsman, hindi pa umakyat sa Sandigan Bayan. I am not so sure yet. I will check. Pero may criminal aspect pa po na hindi na-dismiss o na-terminate. At may tsorya itong dating abogado kasi lawyer naman talaga ito si Attorney Plaridel Nava. Dati ito, nagkaroon lang ng problema sa Supreme Court na disbar po siya. So, he is a lawyer. He was a lawyer. At ito'y kalaban na rin ni Mabilog. Naging kalaban ko siya dati sa politika. Pero ngayon, okay na kami. We have professional respect and courtesy to one another. And I believe he deserves to be given back his law license. No? Kaso lang medyo mabigat kasi ang ikinaso sa kanya. Hindi ko na yon komentaryuhan. But anyway, ito po ang punto ko. Sabi ni Councilor Plaridel Nava, former Councilor Plaridel Nava sa Iloilo City, may ruling daw ang Supreme Court na hindi pwedeng mag-grant ng executive clemency o presidential pardon, for that matter, on cases related to administrative aspect.
only to criminal aspects. So ngayon, ang problema, itong binigyang executive clemency kay Mabilog ay administrative. Tinanggal siya sa pagka-mayor ng Iloilo City and he was given the penalty by the ombudsman that he will be perpetually disqualified from holding public office or to run in any elective position. Administrative po yun. Ang criminal aspect, yung graft and corrupt practices related to unexplained wealth. So, wala pa pong resolusyon yun. Ngayon, nag-intervene ang Malacanang through dito sa inihayag ni Lucas Bersamin na executive clemency for Mabilog. Therefore, ang pinakialaman pa lang nila ay ang administrative case na penalty ni Mabilog, which according to kay Councilor Plaridel Nava, sa kanyang Facebook post kanina, bago ako mag-on board, ito ay ipinagbabawal ng Supreme Court. I am not sure about that because hindi ako lawyer, pero nire-relay ko po ang kanyang interpretasyon sa Supreme Court jurisprudence na hindi pwedeng sakupin ng presidential pardon or executive clemency ang administrative component ng pananagutan ng isang akusado, ang criminal aspect pwede. Oh, so hindi ko yan masasagot. Let the lawyers argue for that, no? Or argue about that. But tinitingnan ko ito na tiniming ito nila Bersamin at ng Palasyo ng Malacanang para magkaroon po ng tinatawag na deflection ng issue. Mapari niya, mapapunta niya doon ang issue sapagkat Mabilog has been a high-profile political figure or political or public official na hinahabol ng anti-drug war ni Pangulong Duterte nang siya ay alkalde ng lungsod ng Iloilo, si Mabilog. And in fact, sinabi ko nga sa inyo, I have been mired into that inner circle operations sa Iloilo City. Pero hindi ko po yan ididetalye dito sapagkat marami pong mga masasagasaan na mga tao at ang iba namatay na po at ang iba nag-retired na ng mga pulis. So marami po ang pwedeng sagasaan yan. Kinig lang ako, sabi ni Russian yan. Present. Kaya ngayon, ito po may pending pa na kaso si Mabilog sa criminal aspect ng kasong graft and corruption in relation to unexplained wealth. So ngayon, paano ito? Ano po ang purpose bakit maaga pa or premature nag-intervene na ang Malacanang? At sinabi niya na wala ng kaso yan sa amin, si Mabilog, in as far as the administrative complaints on unexplained wealth is concerned or are concerned, wala na kaming pakialam dyan sapagkat nagbigay na ng pagpapatawad ang presidente. Hindi pinangunahan nila ngayon ang korte o kung wala pa at hindi pa inaakyat ang ombudsman sa korte, which is supposedly Sandigan Bayan, hindi ko alam kung bakit ganon ang kanilang desisyon. But I think may isa pa siyang kaso eh. Mukhang Sandigan Bayan na nga itong towing ordinance na null and void at mukhang lumalabas na involved siya. And I think si Councilor Plaridel Nava is also ay respondent sa kasong ito kasama si Mabilog. So may punto si Councilor Plaridel Nava na bakit nagkaroon ng premature granting of the executive clemency kay Mabilog. Samantalang may mga pending criminal cases pa that can make an undue pressure to the court if this is now in Sandigan Bayan or still on the final stage of the ombudsman resolution, nagkaroon ng undue pressure sa mga sangay ng gobyernong ito sapagkat Malacanang na mismo ang Pangulo ng Bansa ang nagpawalang sala sa administratibong pananagutan ni Mayor Mabilog. So nakita niyo ang kontrobersya nito, ibig sabihin po talagang pag-uusapan siya. At makukuha talaga ang atensyon o ang focus doon sa usapin ng inistapa at tinokos-pokos na pandaraya sa budget 2025. That is called squid tactics. Sabugan mo ng tinta ng pusit para magkaroon ng malabo na pagtingin sa kalagayan ng isang tubig. No? Sabi ni Len Style, nakakagalit na talaga ka, Eric. Yun na nga ang premyo niya kay BBM, ka Eric. Parang si Dilima din, ano? At pinawalang sala ni BBM. Kasi baka nakikita niya, yun din ang mangyayari sa kanya, makukulong siya talaga, no? Kung napatunayan din ito na nai-involve siya sa mga paggamit ng illegal na droga bilang presidente, no? So tama ka at least or yun na nga, premyo yan kay Mabilog para idiin si Duterte na peke ang kanyang drug war.
at si Mabilog ay napagbintangan lang. I will suspend or put into pending muna ang commentary ko diyan because I am personally into the mire of things about that. No? Marami po kasing masasagasaan pag nagsalita ako ng detalye kaagad. But I already told it to the former Director General of NICA na si General Monteagudo. Tungkol po dyan sa mga naganap sa Iloilo City involving Mabilog. Now, mga kababayan, nakikita ko po sinadya ito at calculated move ito ng Palasyo ng Malacanang with the consent of Marcos na unahan na nila at gamitin na ni Bersamin ang kanyang manipulasyon sa media operation para po pag-usapan ang Mabilog executive clemency granted by the President. At ito na nga ang nangyari. Halos lahat ng media nakapokus na dito ngayon. It's a calculated PR operation or publicity gimmick so that the main focus and principal issue of attention on the hocus-pocus and sindikato budget of 2025 na pinalusot ng Senado at Kongreso at napirmahan ni Marcos na may mga blanco kung saan mang bahagi nagkaroon ng fill in the blank sa mga blankong ito, hindi nila ma-deny na nagkaroon ng kapalpakan at illegal at kriminal na mga akto patungkol sa budget 2025. Para ito ay mailihis ang atensyon ng maraming mamamayan na punta sa controversial figure na si Jed Patrick Mabilog. Now, alam na ninyo kung bakit yan tiniming on a Monday. Kasi ito ang unang araw ng pagbabalik ng mga tao sa opisina, sa kanilang pangaraw-araw na buhay, in the daily grind of life. So makakahatak talaga ng atensyon ito mga kababayan. Kaya tayo nag-live ngayong hapon. Kaya abangan nyo mamaya ang marami-rami pang pagtingin dito, pero una ko pong punto dyan, this is none other than a calculated, calibrated move of Malacanang with the consent of Marcos at upon advice malamang ni Bersamin at nila Lisa at nila Tambaloslos na ilihis na ang atensyon ng mga tao sapagkat nako-corner na sila sa pagsisinungaling at pagtatakip sa iskandaloso at inistapa at kurakot budget na iskandalo ng 2025. Ayon, klaro na tayo dyan kung bakit nila yan inilihis. Pangalawa, it's a quid pro quo for Mabilog na hawak ka na namin sa liig at kung ano man ang gusto namin ipagawa sa iyo na political special operations against kay Duterte at mag-testify ka sa ICC dahil mayor ka, Lulu, thank you sa pagpapakulay. Hey you, sabi niya. Thank you, Lulu. Gawin mo yan. Yun ang strategy nila ka Eric, sabi ni Atlis. Isang party list lang po ang pwedeng iboto. Tama po, number 18 na tayo. So, klarong-klaro po na may quid pro quo ito or may bargaining deal. Ang bargaining deal malamang ididiin ni Mabilog sa ICC investigation si Rodrigo Duterte at ang iba pang mga officials. And then because of his previous status as a local chief executive bilang mayor or alkalde ng lungsod ng Iloilo, that can be a position of bargaining for a testimony sa ICC. Ayun, pwedeng ganun po yon ang kanilang purpose. At number 3, magagamit nila ngayon as extra resource person for political operations and demolition job and to discredit the war on drugs ni former President Rodrigo Duterte ang ganitong executive clemency na naibigay nila kay Mabilog. The way they are now gaining grounds sa kanilang tactical alliances with the CPP, NPA, NDF urban operatives. Now you know kung anong purpose nito. Hihimay-himayin natin yan pagbabalik ni Ka Eric mamaya. At pati na po itong ating pasada sa kung ito po ay si Alice Go, hindi ko maintindihan kung ang alam ko nakakulong si Alice Go ngayon sa Pasig City Jail sa Women's Dormitory sa BGMP District Jail sa Pasig. Paano siya nakapagsulat sa Facebook niya? Yun pong tanong ko ngayon. Kung hindi man siya nagsulat, baka mga lawyers niya na nagsulat doon sa kanyang Facebook account. Kasi ang alam ko, hindi ka pwedeng gumamit ng cellphone o makipag-communicate sa outside world habang ikaw ay PDL o sa simpleng pagsasalita, nakakulong. O PDL ay pinaganda pa, no? Person deprived of liberty. No? Habang nakadetine ka, hindi ka allowed dyan maggumamit ng cellphone basta-basta.
Alam natin may mga palusot yan. But kung si Alice Go man ito o ang kanyang lawyers o kanyang representative using her official account, no, may picture niya, may profile picture niya, maganda rin po ang naging mensahe doon na marapat lamang na maging patas, makatotohanan at hindi po public persecution and trial by publicity ang ginagawa ni Hontiveros sa kanyang mga committee hearing na ginagawa. Laban kay Pastor Kibuloy, sa Kingdom of Jesus Christ, at pati kay Alice Go. At sa iba pang mga pinag-initan nila. Sabi doon sa post, mamaya babasahin natin pag ma-recover ko, na para bagang kriminal na ako, wala pa nga akong kaso, sabi ni Mayor Alice Go, at ako ay hinubara ng tudo-tudo, binalatan, at subalit tungkol naman sa Pogo operations, ang mga tinatanong sa akin, napakasama ko ng kriminal, as if ako ang nagpapasok dito ng mga Pogo. Subalit wala kang kibo, sabi niya, no? Hindi ka naman lang gumalaw o nagpakita ng interes, bagkos ay pinagtatakpan mo pa ang buy scam, budget scandal. By scam kasi bicameral eh. Scam is panloloko, no? Pang-iistapa. So by scam, budget scandal. Na nai-involve ang pangalan niya kasi pumirma yata siya o hindi siya pumirma. Hindi ko alam kung hindi siya pumirma. Pero dinideny niya na may nakita siya mga blanco at pinagtatakpan niya ang ganitong kwento dahil ang nagpulgar ay kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte at mga kaalyado niya. Obvious kung ano ang kanyang style. At sa January 31, nag-gimmick pa sila na mag-rally-rally tungkol sa budget at ginamit nila ang extension nila na numero 1 ding pasakay, no? Numero 1 gumamit ng pasakalye para maging popular siya among the opposition forces, no? Yung tinatawag na mga Duterte political base na kumampi sa kanya, ito kay Shelo Magno. Itong si Shelo Magno, akala mo ginto, yun pala tanso. No, marunong din po parang hunyango, baka milyon, marunong mag-blend, pero ang totoong kulay niya ay talagang hunyango. No? Ibig sabihin po, kung ano ang popular na issue sa sakyan niya. Pero yung advokasya na mula sa puso at nakaugat sa interes ng pagtatanggol ng mamamayang Pilipino na interes, hindi po ganon. Kung hindi sasakyan niya para maging popular, makagain ng political support at mas base sympathy at maging tanyag sa social media na mundo bilang crusader against corruption. Yun pala, kasama din niya itong mga grupo na pinupunduhan at ginagamit for political operations in order to demolish and paralyze the Vice President Sara Duterte, ang kanyang political influence at ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Yan ang kanilang rally sa January 31. Sigurado tayo wala pa yan sa 10% ng kayang i-deliver ng pagkilos ng mga mamamayang Pilipino na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo noong January 13 sa buong bansa na umabot sa 2 milyon mahigit. Sa kanila siguro mataas na yung 10 multicab, 14 na tricycle at 15 padyak ang taong dadalo sa kanila. Ayos? Naka-live palipat-lipat, marami silang views kaya balik ako dito kay Ka Eric. Okay lang po. Si Ka Eric naman po ay hindi views kundi content and substance. Ayos. So tayo po mga kababayan ay babalik mamaya 9:30 or 9:45. Mag-uusap po tayo. Hindi po si Ka Eric nakikipag-compete sa views. Kahit 100, 200, 300, okay na po ako. At kung maliit man po ang monetization dahil maliit lang ang views, hindi naman po tayo nagtatampo. Ayos? O ba't napasmile si Maita Pangilinan? Nag-smile ka ba, Maita, o napatawa doon sa 8 multicab, 14 na tricycle at 15 padyak ang dadalo sa rally nila? Padyak na lang, iba-20 mo na ka, Eric. Sabi ni Rosemary Diso. Okay lang ha. Si Ka Eric po is not very particular, although gusto rin natin maraming views. Pero dahil hindi naman tayo ganun ka hatak sa views, okay lang po. Kung sino lang po ang manonood, tuloy pa rin po si Ka Eric sapagkat ang atin po ay substance at ang matalas na pagsusuri. Doon po tayo. Hindi ko po kasi pwedeng makipag-compete sa mga mas naunang vloggers. Ayos.
like sila Maharlika, Banatero, sina Banatbay, Bisdak, sino pa, but I consider them as advocates also. And they have their own audience. I may have my own share of audience. It's okay. Everybody's free to choose saan po makikinig. Uh, ang sa akin po, gagawin ko ang tamang pagsusuri. Bibigyan ko ng tamang analysis at ipapakita ko ang prinsipyado at tamang pagtindig sa mga issue at usapin ng bayan, regardless of political affiliations. But ako pupunta sa kung ano po ang nararapat at tama sa pinakamabuting interes ng pinakamaraming mamamayang Pilipino at ng buong bansa. Tuwang-tuwa ako sa multicap nila, Maita Pangilinan. Opo. So, malinaw na yung issue tungkol kay Mabilog is a calculated and calibrated response and maneuver for PR operations. Public relations operations or media operations yan. Pinupunduhan yan at yan ay minamaniobra. Ang tawag yan, ini-spin mo ang mga anggulo ng balita na alam mo kakagatin. So therefore, buong araw na ito hanggang mamayang gabi, hanggang bukas, ang headline mo ay puro lahat sa kay Mabilog at sa executive clemency. No matter how controversial it may be, yun nga ang gusto nila para magkaroon ng hatak palayo o to draw away the attention and focus of the people on real central issues of Istapa budget and Hocus Pocus budget. Klaro? Edgardo Vilbar, thank you. J-Cell, Sir Ka-Eric, di ba talaga gawain ng makakaliwa ang gawain ni Magno? Similar din po, but I cannot confirm. Wala akong direktang knowledge kasi kung siya ay na-recruit o naging aliado o kaibigan ng CPP, NPA, NDF na mga urban operatives, J-Cell. But ang alam ko, nakikipaghalubilo siya dyan. But more of dilawan politics, yung liberal politics, ang gamit niya. Ginamit niya talaga yung mga issue sa PhilHealth, issue sa budget, sa mga flood control. Kunwari, anti-corruption crusader siya. It was a calibrated move on her part also para makasakay sa popular base of support ng mga nagsisimpatya sa advocacy and opposition na namumuo mula sa Duterte political group. Nagamit niya ito as pag-opportunity para umangat siya. No? You are just starting, sabi ni Francis Tering. Ka-Eric, may time din na lalaki ang viewers mo at subscribers mo. Yes, we will take time about that, Francis. Hindi natin pwede ipilit yan because ang pag-subscribe ay voluntary. Ang pagtanggap ng taong bayan ay voluntary. I agree to that. You cannot force yourself on anybody else. They may have their own perception, they may have their own liking or unliking, at mayroon silang preferences. Ang sa akin, masaya na po tayo, 100, 200, 300. Ngayon nga, maabot na tayo ng higit 500. Okay na ako dyan. At kung lumaki pa siya, okay lang. Sa tulong po yan ninyo. Josie Golian, hello ka Eric, watching from New Zealand. Okay. Basta matandaan nyo kay ka Eric, I will always be objective and sharp and I will be incisive in my commentary. I will have analysis and input na kaya po ng aking paninindigan at ng aking karanasan at kasaysayan ko sa involvement ko sa mass movement when I was still a cadre of the CPP, NPA, and in my capacity nang bumalik ako bilang consultant ng gobyerno. Doon ko po inahalaw yan at sa akin din mga karanasan sa akademya. Nung ako po ay nag-aaral pa at ng aking karanasan sa buhay at kamatayang pakikibaka sa loob po ng revolusyonaryong kilusan noon ng CPP, NPA, NDF. Okay? At ako po ay umaasa na ma-appreciate din ng taong bayan ang mga matatalas na pagsusuri natin. At mabigyan tayo ng pagkakataon na mapakinggan ng mas marami-raming audience. Pero sa akin po, kung ano lang ang maabot ng ating influence at ng ating scope ng ating vlog and live stream, okay na po. Ayos? Lahat yata nang na-involve sa droga ka Eric nabswelto o nalabas na sa ibang banda. Opo. At kaya nga, tatalakayin natin dyan if there will be one person competent enough to understand about the case of Jed Patrick Mabilog, I will be the one. Kasi naging political spokesperson niya ako, naging executive assistant niya ako for political affairs. And sa unang pagpasok niya sa pagka-alkalde, ako naging operator nila ni Treñas laban kay then Secretary of Justice Raul Gonzales. Nang lumaban sila. Tumaya po ako sa kanila noong 2010, no?
So naging bahagi po ako ng maraming political operation sa Iloilo. I am still withholding a lot of information sapagkat marami pong maibubunyag at madadamay na mga aktibo pa sa negosyo at politika at ang iba ay patay na at nag-retire na. Nag-retired na. Okay? Si Magno Maligno, galit na si ano no, si Winifredo Arnaiz Tapaya. Talaga wala lang paninindigan. Opo, she is only for herself, no. She's not really for the people. She makes herself as if siyang sentro ng mga pananaw at hindi po ang interes ng tao ang bitbit niya. That's why ang nakikita ko sa kanya, ginamit niya na maging popular ang issue niya, sinasakyan niya ito sa mga mamamayan at nagamit nga niya. Dumami bigla ang nagsimpatya sa kanya sapagkat medyo iba ang dating niya. Matalino, matalas, pero wala ang puso sa interes ng mamamayang Pilipino. Yan ang pagkakaiba ng mga authentic Duterte brand of leadership. Si Digong, bagamat hindi siya masyadong articulate, hindi siya masyadong maarte at makulit sa kanyang pananalita, Bisayang-Bisaya, pero ang puso at ang sinseridad mararamdaman ng tao. Nice to watch about politics with Ka Eric. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Vitor Sontoy, thank you po. Yataki Tombi Ipanaw Sambayanan. Number 18. Thank you ha. I appreciate your participation. So mamamayang gabi po babalik si Ka Eric kasi mag-meeting po ako ngayon in a place na ako po invited para po sa Marcos Alisjan activities towards Friday kung ano pong kayang gawin ng mga kagrupo natin. Pwede ba mag-online gamit ang Ka Eric channel? Online protest tayo sa 31 ng umaga, forum tayo o live forum. Hindi ko pa po alam, mag-uusap kami nila former Undersecretary Ben Ranque at nila Ma'am Karen and Sir Oliver and sila Zaira at iba pa pong mga volunteers ng Marcos Alisjan Coalition at ng Mamamayan Ayaw sa Digmaan at Droga. Wow! Kaya po, dito muna, marami tayong tatalakaying magaganda at mga very interesting na mga topic sa tungkol kay Mabilog Executive Clemency, ano po ang pinagmulan at history niyan, ano pong implikasyon niyan at paano yan gagamitin as gimmick for political publicity and PR relation style ng Malacanang para ilihis ang issue sa central focus sa kanilang iskandalo ngayon ng hocus-pocus at kurakot budget of 2025. At ito pong challenge ni Alice Go kay Risa Hontiveros at sa Senado. At ganoon din po sa Kongreso na mag-imbestiga tungkol sa Vice-Cam budget scandal of 2025. Yan. Ipadala nila sa korte ang tungkol sa budget. I hope that Congressman Isidro Ungab and his legal team will have the formal petition to be filed at the Supreme Court. Mas maganda po yan na ma-review po kasi yon din po ang pinapanawagan ni former Senator Ping Lacson na dapat may managot at may mag-explain. Pero alam natin na hindi na kayang sagutin ng Malacanang. Tumbling na at serko-serko na si Bersamin. Nagkanda buhol-buhol na siya sa kanyang mga style na palusutan ito. Sabi niya at first, fake news. Hindi totoo. Sabi ng kanyang boss na si Marcos Jr., nagsisinungaling. Ngayon tahimik na sila dahil may mga lumulusot na mga ebidensya. 28 pages, 28 items, 13 pages ang mga nakitang blanco at malalaking amount at ito ay permado, final committee report ng BICAM at na-ratify ng both houses of Senate and Congress at ito ay naging enrolled bill transmitted to Malacanang. The question is, saan naganap ang fill in the blanks? Because it was illegal and criminal. Sa level pa bago i-transmit o pagka-transmit hinilot na pagdating sa Malacanang. Yan po ay napakalaking iskandalo. And they want the Marcos Jr. and his allies and cohorts and conspirators of cover-up to draw away the attention from that. And what good would it be for not having a controversial news like having granted the executive clemency to Mayor Jed Patrick Mabilog, a controversial politician from Iloilo City, in a time of scandal right now. So klarong-klaro po at then balikan din natin itong challenge for Hontiveros particularly ni Alice Go, ni Mayor Alice Go, former Mayor Alice Go, na mag-imbestiga
ng seryoso at totoo at hindi pang publicity gimmick lang or trial by publicity. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsama kay Ka Eric. Kayo pong pinanggagalingan ng ating lakas at inspirasyon at kayo pong bumubuhay ng aking paninindigan at ng aking tatag at lakas ng loob na ipagpapatuloy ang advokasya para sa mabuting pamamahala, pagtatanggol sa demokrasya, kapayapaan at seguridad ng ating bansa at ang ating pagsusulong na maangkin at maabot ng ating bayan ang totoong mabuting pamamahala na siyang talagang magdadala ng kapanatagan at pag-unlad sa ating bansang pinakamamahal. See you again tonight. It's 9:30 or 9:45 in the evening for a more continuing and interesting and deeper analysis of the issues that we tackled today, ngayong hapon na ito. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. At ating alalahanin palagi ang ating habilin sa ating channel. Let us always love our God, love our country and our family as we always find ways to help build our nation and help our own people in whatever ways that we can. We can never go wrong in our mission in life. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito po si Ka Eric. God will always protect and bless you and